Uy! Andiyan na pala kayo! Tara, fast break na! Alam niyo ba mga ka-fast break, isa sa mga advokasya ng Marcos Jr. Administration ang pagkakaroon ng mga maayos na paaralan at ang paglikha ng mga dekalidad na edukasyon para sa mga mag-aaral ng ating bansa. Bilang bahagi ng pagsunod dito, isinasakatuparan ito ng Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o CALAHI-CIS, na isa sa mga pangunahing programa ng SWD na layuning wakasan ang kahirapan sa ating bansa at mapaunlad ang mga komunidad sa pangunguna ng mga mamamayan nito. Para bigyan tayo ng mga clarifications tungkol sa paksang ito, makakasama natin muli si Ma'am BBT Bosoen, ang Deputy National Program Manager ng CALAHI-CIS. Let's start the ball rolling, Ma'am BBT. Ayon po sa inyong data, mahigit 12,000 child development centers na ang naipatayok sa ilalim ng CALAHI-CIS at mahigit 1.5 million households na po ang nakikinabang dito. Ma'am, paano po natin natitiyak na nagagamit ng tama at functional ang ating mga child development centers? Sa CALAHI-CIS, isang aspeto ng aming proyekto ay magtatagpo ng Operations and Maintenance Group. Ito po ay para ma-ensure na lahat ng ipapatayong struktura sa CALAHI-CIS ay na-maintain at nasa kaayusan pa at nagsisilbi sa intended na purpose when they propose as a project. With the pagbuo namin ng ating Operations and Maintenance Group, like kung classroom po, karaniwan na ginagawang Operations and Maintenance Group ay yung Parents Teachers Association, kung saan sila yung nag-i-ensure na may maayos pang gamit, na maintain yung ating structure, and also to really ensure na patuloy itong gumagana habang may gumagamit pa. So we are maintaining our sub-projects through our operations and maintenance na ito po ay dapat nabuo bago mag-exit ang programa sa isang munisipyo. At ito din po ay kasama sa commitment ng local government units when we entered our Memorandum of Agreement para po talagang ma-ensure na tuloy-tuloy ang serbisyo ng ating mga proyekto. Ma'am Bibit, di ba po ang CALAHI-CIS ay isang community-driven development program? Ibig sabihin, ang komunidad po ang nagpapatayo, nagpapagawa at ang nagtatrabaho para sa ating mga child development centers. Pero paano po natin matitiyak na ang mga ito ay inclusive, child-friendly at conducive for learning para sa mga bata? Under the CALAHI-CIS, we really follow the standards and structural integrity. Kasama din po ito yung mga minamandate ng ibang agencies like yung accessibility law, kung saan ay minamandate ng isang istruktura ay may pasilidad or paraan para ma-access nito ng ating mga PWD. So kung makikita nyo po, most of the child development centers built under the CALAHI-CIS, meron po yung access ramps na designed for wheelchair, yung mga may mobility issue in access. So yan po ay kasama po sa ating design. And we ensure that merong separate CR for boys and girls. So to also adhere to the gender requirement ng ating mga isinusulong na mga batas. So under the CALAHI-CIS naman po, we ensure that everything na kailangan ng mga bata is in place before we turn over this for use ng ating mga community. So in-ensure natin ligtas, child-friendly yun. Lahat naman po yan ay kasali sa planning and design of our child development centers. Ang perfect naman po pala ng ating mga child development centers. So ma'am, paano naman po natin inihahanda ang isang bata sa kanyang pagpasok sa elementary level? Sa ating pagkakaroon ng Child Development Center, sinasali din po natin dito yung hygiene, yung tamang paghahanda, at also with the Child Development Center, we also conduct feeding program para bago pumasok yung ating mga kabataan or mga estudyante ay siguradong they have the complete nutrients to learn in the school. And also through the Child Development Center, we teach them proper hygiene. Kaya meron tayong mga wash facilities sa ating mga centers. And also, meron din tayong ibang Child Development Centers na kung saan ay may reading area. Dito rin hinupubog at tinuturuan yung mga bata ng basic reading, basic writing. Talaga naman na ang DSWD ay hindi lamang patungkol sa mga cash assistance. Tayo rin po ay katuwang sa paghubog ng ating mga kabataan sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga education development programs katulad ng Child Development Centers. Dahil ika nga ni Dr. Jose Rizal, ang mga kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Muli, ako po ang inyong lingkod Luis Roque, serving you with extra love and extra care. See you again next week dito sa Fast Break!